Mapagpalang araw mga idol, mga busing. Welcome back to my YouTube channel, Twin Mix TV Rosel. Sa video ito mga busing, may isi-share naman ako sa inyo isa sa pinakamahalagang importante dito sa ating konstruksyon, mga materialis or mga kagamitan natin. Ayan, ito yung isi-share ko sa inyo mga idol. Anong ngalan nito at saan natin to pwedeng magagamit at bakit natin masasabing isa ito sa pinaka mahalaga dito, materialis sa ating construction site. Tara, let's go. Ito ang ating pag-usapan mga busing. Okay mga busing, ito ang ating pag-uusapan na isa sa mahalagang materialis dito sa construction. Kung sa unang tingin natin parang scrap lang siya, pero ito ay napaka-importante dito. At aalamin natin ito kung ano ang pangalan at saan natin yan ginagamit o saan natin yan gagamitin. Ang tawag dito mga busing ay kombinasyon tie rod. Matatawag natin itong kombinasyon dahil kinumbine yung steel bar at saka yung ating thread tie rod. Ayan, saka wing nut. Ito yung tinatawag na wing nut mga busing. Ayan, kinumbine namin ito para makatipid tayo sa full thread tie rod dito kasi mahal yan. Mahal ito mga busing. Kaya pinutol namin ng 20 cm at kinumbay namin sa steel bar. Itong ginagamit namin is 12 mm na steel bar. Dinugtong namin yung full thread tie rod. Yan, kaya tinatawag namin yan dito na kombinasyon tie rod mga busing dahil hindi siya full thread para makatipid tayo sa ating full thread. Yan ang diskarte namin dito mga busing. Okay. Kasama na yung wing nut. Ito yung wing nut mga busing oh. May iba't ibang klaseng wing nut dito. May maliit na pino yung ano niya, thread at saka yung malaki ang thread. Ayan, dalawang klase ang aming ginagamit dito na tie rod. Ipapakita ko sa inyo yung full thread tie rod. Ito yung full thread tie rod mga idol. Ayan. Ginawa namin kombinasyon yon dahil pinutol namin dyan ng 20 cm para makasave tayo. Para makasave tayo sa tie rod kasi mahal yan. Okay mga busing, pag-usapan na naman natin kung saan natin to gagamitin. Isa ito sa pinaka-importanting materialis dito sa construction, lalong-lalo na sa ating mga formworks, sa beams, at sa mga columns. Tara, tingnan natin kung saan namin yan ginagamit mga idol. Ayan, kung nakikita natin yan, beam yan. Diyan natin yan ilagay, i-install dahil siya ang nagsisilbing ipit or panghigpit sa ating mga formwork sa beam para hindi bubigay pag magbuhos na tayo. Yan ang purpose niyan. At saka dito sa column. Yan, nakita niyo yung column na yan. Tie rod yung ginagamit namin dyan, panghigpit. Kaya ito ang isa sa pinaka mahalagang gamit or materialis dito sa construction mga idol. Dahil ito ang ginagamit namin panghigpit sa mga column at sa mga beams. Yan, nakita natin ang mga beams. Yan. Mahalaga yan dito mga idol. Makita natin yan oh. Yan ang nagsisilbing higpit natin sa ating mga forma sa beam para hindi mabigay kung magbubuhos na tayo. Tie rod at saka yung double pipe. Pag kahoy ang gamit natin, mga light materials, yung struktura natin, yung mga materials natin, hindi na tayo gagamit yan. Pero dito sa amin, mga special scaffold ang gamit namin, mga tubo, mga GI pipe yung pang-wheeler namin. Kaya ginagamitan namin ng tie rod. Okay, makita natin yan mga busing oh. Bubuhusan namin yan mamaya. Yan. Yan ka-importante yung ating tie rod dito sa ating konstruksyon. Okay mga busing. So mga busing, alam na natin kung saan natin gagamitin yung ating mga tie rod. Dito yan natin gagamitin sa ating mga formworks, sa mga beam at sa mga columns. Panghigpit yan. Yan ginagamit natin para paghigpit
or pagpatibay sa ating mga forma. Ginagamitan natin yan mga busing, yung ating tie rod dito sa amin. Kombinasyon tie rod tawag namin dyan. At sana may natutunan. Thank you for watching. Bye bye. At subscribe for more info. At salamat sa aking mga subscriber. At huwag ninyong kalimutan pag-follow sa aking FB page, Lando Rosel Vlogs. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye. At sa susunod naman nating mga video.